Hi everyone! Good day! Ako ulit si Love Brand Dayan TV! So, ayun. Nabasa niyo naman. Hindi ito clickbait. Hindi ito basta-basta. Walang eme-eme. Ito'y totoo. Ang sinabi ko, I was a P-pop idol trainee. Totoo po yun. Hindi ko masasabi na nanggaling ako sa malalaking kumpanya katulad ng Star Hunt Academy o ng anong tawag dun? Yung GMA, Sparkle or Viva Idols. Hindi ko masasabi mo nanggaling ako sa Big 3 ng Pinas. Pero galing ako sa isang workshop. At yun ay ang P-pop Idols Manila. So, ito yun. Ito ang nangyari. Nag-audition ako sa kanila. At in-explain nila na it is either mapupunta kami sa Pastra o yung mga trainees na hindi pwedeng sabihin sa public o yung mga simple workshoppers na nagbabayad ng payment sa workshop na magkakaroon ng mga opportunities like makita sa mga television, ganyan, at magkaroon ng mga batch t-shirts, gano'n. Pero hindi naman siya nagkakaiba sa trainee and sa mga simple workshoppers. Pero masasabi ko na yung mga mata ng judges dun sa mga trainee ay iba. Talaga mas strict sila. Talaga minomonitor nila yung bawat galaw ng mga trainees nila. Grabe, sobrang strict nila. Na tipong yung mga videos namin na nag-perform kami, pag nakakita sila ng mali, ipupunan nila yon. Pero hindi naman sila ganun kagalit. Basta kailangan lang maging strict kami sa sarili namin kasi kailangan namin mag-improve and should be like kung ano yung ina-expect nila sa isang training, yun din dapat yung makikita nila sa performance namin. So, I will explain. Yung batch namin, we were trained to become singers, dancers, or rappers, or actors, and models. Pero sa batch namin, mas nakafocus kami sa pagsayaw, pagkanta, at pagmodel. Hindi na kami nagkaroon ng chance to act, pero pinag-audition pa din kami ng acting sa para sa mga ibang para sa suppose na plano nila na magkakaroon kami sana ng mga acting skits, ganon. Pero hindi siya natuloy. Ang natuloy lang ay pagkanta, pagsayaw, at pagmodel. So yun, trinain kami to become models, actors, singers, and dancers. Nagkaroon kami ng 3 to 10 events. Pero yung nasalihan ko lang, supposedly, 3 yung masasalihan ko. Pero pero 2 lang yung napuntahan ko. Isa sa singing, isa sa dancing, and isa sa modeling. Yung modeling, hindi ko siya napuntahan dahil I am the verge of emptied emotions na hindi ko mawari bakit meron akong ganon at hindi ko maintindihan at di ko alam kung paano ko i-handle yung sarili ko at that time. Siguro, isa na rin yun sa mga symptoms ko ng sakit ko sa aking mental health. Pero anyways, going back, nakakapag-perform ako sa 2 event.
isa ay nag-perform kami sa dancing. Meron kaming planned random play dance. Well, usually kasi mga random play dance, it's just really random songs na ipa-play nila, tapos sasayaw yung mga taong may alam nito. Pero this time, sa workshop namin, in-invite kami ng Big Crown, yan, na mag-perform sa kanilang Halloween event. So, nag-practice kami ng mga kanta na ipapatugtog doon sa event na yon. Pinag-practice kami, nagkabisado kami ng mga choreographies, umabot ata ng 5, yung pinaka-total ng choreographies na kakabisaduhin namin. Pero hindi naman siya buong kanta. Mga short songs lang, ganun. Tapos, so yun, pinag-perform kami. It is a planned random play dance. And okay naman. Dapat nga kasi may practice pa kami outside the workshop. Kaso hindi ako nakapunta kasi may sakit ako. Nakarating lang ako dun sa mismong event. Dun sa mismong event, bago yung event, nag-practice pa rin kami. No, para makita yung kabuuan. Kasi magkahiwalay silang nag-practice. Yung isa, nasa Pasig. Yung isa naman, nasa Quezon City. Magkaibang place. Kung sino yung pinakamalapit, yun yung pupuntahan nila. Tapos, may mga teams pa yan. And even during that time, meron na agad silang idol group, P-pop idol group, and they were in the verge of making a song, pero never sila nakapag-release actually. So medyo duda na ako doon sa workshop na yun kasi sayang, nakabuo sila ng P-pop idol group pero wala silang kanta. Sayang yung opportunity. Tapos ayan na, nakapag-perform na kami. Sumunod na yung Christmas event kung saan nag-practice ako ng magdamag para sa isang dance group performance. Well, like I said kanina, it was a singing actually. There was singing. Bakit may dalawa ngayon na the dance? Kasi yun yung una naming plano. Mag-form kami ng group, then mag-perform kami ng sayaw to join in a contest. It was a Christmas event. Sa same place kung saan hineld yung Halloween event, which is the Blue Bay Walk. Yan. Tapos, hindi natuloy nung mismong event na. So, I have to change my entry to become a singing event. May bayad pa man din yun kasi hindi na kami in-invite para mag-perform eh. So, ayun, I was there to perform a song na hinilang scripted siya. Hindi ko siya nakabisado. Pero luckily, hindi umeffect yung nasal allergy ko. Kasi yun talaga yung iniisip ko lagi kapag nagpe-perform ng singing. Kailangan ko isipin yung nasal allergy ko. Ganon. Tapos, lastly naman yung modeling. Trinain kami to become models too. Trinain kami kung paano mag-ramp models, trinain kami for photography modeling, ganon. So, yun sayang, di ako nakasama. Yung runway modeling siya, with photography modeling din, kasi may individual pictures sila nun, which is here. Yan. Nag-runway model sila, nag-ramp model sila, na minodel nila yung nagsuot sila ng iba't ibang damit from sportswear to elegant wearing mga dresses para sa babae. Meron din yung parang pang performance talaga, ganun. Iba-iba, madami. Tapos, eto na. So, yun yung mga nangyari. Meron pa pala. Trinain din kami para sana sa final day concert namin. Kaso hindi na natuloy. Nag-practice pa naman kami ng sasayawin namin sa
yung unang-unang part na i-entrance kami, sasayaw kami doon, tapos magmo-model din kami ng iba't ibang damit, tapos team up pa kami na na perform pa kami ng iba't ibang kanta ng SB19, ganyan. Sa amin yung Tila Luha, nag-volunteer pa ako sa pinakamahirap na kanta nila at that time. Yun. Parang iniisa-isa ko pa nun, sino kayo yung soprano, sino yung alto, sino yung bass, sino yung tenor, mezzo soprano, sino yung ganon. Ako pa yung naghiwa-hiwalay ng mga parts nila, kung may iba't ibang kulay pa yan para alam nila kung sino dito kakanta, alin do yung part na yung kakantahin nila, tig-iisas pa sila nun. Yun. Kaso hindi nga natuloy. Ang daming mga plano pero hindi siya natutuloy dahil yung mga members din, umaalis din kasi hindi consistent. Hindi siya consistent na lagi may members. Well, siguro dahil na din wala masyadong competitiveness. Ang competitiveness lang namin is yung rankings namin sa attendance. Kung sino yung pinakamaaga, ganun. Ayun yung hindi naman na sinabi ni Sir Jeff actually na yun yung pinaka reason ng rankings namin, pero para sa akin ayun yung yun yung test ni Sir Jeff sa amin pagdating sa rankings. Parang makikita doon ko sino yung talaga pinakagusto yung ginagawa, yung craft, kahit na nagkakamali, kahit hindi nakikita sa skills at the moment, pero nakikita sa eagerness na kung sino yung pinakamaagang pumunta, yun yung rankings, yun yung inisip ko. Pero dahil na rin siguro merong idol group na meron na silang nabuo, kaya hindi na sila masyadong nagiging competitive pagdating sa mga training. Pero nakikita ko naman na may mga improvement at sumasabay talaga sila sa, alam mo yun, sa kung ano yung nakikivisualize ni Coach Jeff, which is yung aming CEO ng workshop. So, yun yung sa batch namin. Pero, nagkaroon sila ng another batch after namin na kung saan may tinatawag na silang P-Pop Idol Academy. So, promotion talaga to ng workshop, pero walang sinabi sa akin na i-promote to. Gusto ko lang talagang ikwento na I was a P-Pop trainee before. So, yun, itong P-Pop Idol Academy, this is a contest na kung saan sila ay maglalaban-laban para makasama sa final lineup ng P-pop group, girl group, and boy group. Well, may nakita akong ibang company siguro yan, na mag-form din sila ng idol group na kasama din ata sa P-Pop Idols Academy. I'm not sure, pero yun yung napansin ko. Then, nakabuo nga sila ng idol group through training. Meron iba-iba silang training gumawa sila ng music video ng kanta, gumawa sila ng shorts o TikTok videos, tapos rinank yung kung sino yung pinakamagaling. Meron din silang ginawan din sila ng kanta, ng theme song ng buong competition. Tapos gumawa sila ng sayaw para doon, nag-perform pa sila sa BGC. Tapos meron din mga performances sa labas ng workshop, mga mall show siguro yun. Tapos meron din silang nag-perform sila sa Viva Cafe, which is I'm really proud. Yung pinaka-final lineup din, nag-perform din sila sa Viva Cafe mga ilang beses, marami-rami din. Tapos meron din silang group, other than the music video, meron silang another group performances naman 2 beses ata o 4, di ko sure, 2 to 4 performances ata yon na group performances na pinerform
nag-compete sila at nag-perform sila sa mismong studio. Kasi yung sa batch namin, sa wildlife kami nag-training. Tapos, yung sa kanila, nagulat ako, nasa studio sila, nandun sila sa mismong rinirentahan na dance studio, ganun. So, I was really shocked. Pero may ibang parts naman na dun yung mga starting pa lang nila ng P-Pop Idol Academy. Nagpa-practice sila sa wildlife din. Pero dun sa may group performances, na kung saan kailangan nila ng maraming mic, dun sila nag-perform sa dance studio. Pinakita din kasi sa YouTube channel ng P-Pop. Hindi ko matandaan kung P-Pop Idols MNL ba yun o P-Pop Idols Academy na siya dun sa YouTube channel. But you can search it in P-Pop Idols MNL in Facebook. Meron silang Facebook page dun. Pakikita nyo na meron na silang second batch actually ng P-Pop Idols Academy. And patapos na din ata yan. Dapat sasali ako pero di ako pinasali ni Daddy dahil sa aking mental health. Ganun. So, ayun. That it was very short and concise. And I hope you're proud of me. Because hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-abot ng mga pangarap ko to become an idol. I'm still secretly auditioning for becoming an idol. And fortunately, hindi nasa kurso ako ngayon na tinuloy ko yung kurso una kong kinuha sa college. And fortunately, hindi naman sa kailangan. Gusto ko pa rin na kumuha ng kurso na connected sa performing, which is theater arts. Kukunin ko siya once na nakatapos na ako sa unang kursong kinukuha ko ngayon sa di kalayuang university. Alam niyo na siguro kung anong university yan. So, sadly, I am surviving, which is I should not have surviving and should have just, chasing my dreams. Pero heto ako ngayon, nasa YouTube channel, and I will show my performances and how I have improved through the years na tinatrain ko yung sarili ko noon. Tapos, dumating ako sa point na nakapasa ako sa isang workshop ng libre. Ganon din sa acting workshop ko din before na libre din. And yun. So, yun lang. Maraming salamat sa suporta and sana suportahan niyo pa po ako sa mga susunod kong videos. Yun lang. Maraming salamat. So, please like, comment, share, and subscribe and click the notification bell below if kahit naman di kayo nakaabot dito sa dulo, mag-subscribe naman kayo. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!